Ito namang Commission on Elections o COMELEC, posibleng magkasaumano ng investigasyon sa mga kandidato na tumanggap ng pondo mula sa mga kontratista ng gobyerno. Alamin natin na ang iba pang mga balitang tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Bombo Victor, Bombo Ever, iginiit ng Commission on Elections na bawal sa mga kontratista ng pamahalaan ang magbigay ng pondo sa mga kandidato. Alinsunod yan sa Section 95, Paragraph C ng Omnibus Election Code. Sinabi ni Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia na malinaw na ipinagbabawal ang direktang kontribusyon mula sa mga individual o kumpanya na may kontrata sa gobyerno, lalo na kung ito ay para sa public works. Kaugnay niyang pakinggan natin si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Yes, nasa Section 95 kasi, paragraph letter C ng Omnibus Election Code, yung mga prohibited na magbigay ng donation, contribution sa mga kandidato o sa political parties. At kung hindi tayo nagkakamali, na-mention doon yung may mga kontrata, serbisyo sa pamahalaan o kaya mga may public works na contract sa pamahalaan. As to ano yung interpretasyon niyan, hindi ko muna mabibigay sa inyo sapagkat may posibilidad kasi na may dahil nga sa mainit-ang issue, may mag-file ng mga kaso sa amin sa komisyon. Bagamat tumangging magkomento si Garcia sa public, posibleng parusa para sa mga halal na opisyal dahil inaasahan umano niyang may maghahain ng mga reklamo kaugnay ng issue. Tiniyak niya na mataas ang posibilidad na magmoto proprio investigation ang COMELEC katuwang ang Political Finance and Affairs Department of PIFAD sa mga kandidatong nakatanggap ng donasyon mula sa government contractors. Anya, mula taong 2022 hanggang sa kasalukuyang taon ay susuriin nila ang mga Statement of Contributions and Expenditures o SOSE ng mga tumakbo at nanalong mga kandidato. Binigyan din dito ni Garcia ang kahalagahan ng pagsusumite ng SOSE dahil dito mababalikan kung nagkaroon talaga ng paglabag sa paggasto sa panahon ng pangangampanya. Kaugnay niya ang pakinggan natin muli si COMELEC Chairman George Erwin Garcia. Diyan po namin ine-emphasize yung kahalagahan ng SOSE. Yung iba po kasi hindi pinapansin lalo ng mga kababayan natin. Ngayon po nilathala na natin ang SOSE. Sana po mag-demand tayo, makita natin baka kasi mali. O bakit naandyan yung contributor na yan, yung donor na yan. Magkano bang binigay niya? O bakit hindi naman yan na binigay? Sobra yan o kulang. O kaya naman, bawal mag-donate yung nagbigay na yan. So yan po ang importansya nito sapagkat may reason ng batas kung bakit pinagbabawal magbigay yung mga naka-enumerate sa Section 95 ng Omnibus Election Code. For sure po gagawin po yan ng aming PIFAD. Kahapon nga po tinalakay na namin yan on the sideline noong signing ng MOA sa NPO at saka COMELEC at nagbigay na tayo ng karampatang instruction sa ating Political Finance and Affairs Department kasi kasama po yon sa kanilang mga tinitingnan. Maaaring nangyari ang lahat 2022, 2025, it doesn't really matter sapagkat hanggat hindi tapos yung prescriptive period ay pwede po kaming gumawa ng lahat ng hak. Ang pahayag na ito ng komisyon ay kasunod ng revelasyong ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na 20% ng kabuang 545 bilyong pondo para sa flood control projects ay napunta lamang sa 15 kontratista. Bagay na tinawag niyang nakakabahala. Isa sa mga kontratistang nabanggit ang Centerways Construction and Development Incorporated na kinumpirma ni Senate President Francis Chites Cordero na nagbigay ng kontribusyon sa kanya ng 2022 elections campaign. Mula sa lungsod ng Maynila, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the number one and most trusted source of news and information. Basta Radio, Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.